Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang lugar at lupalop ng mundo. Kamusta kayong lahat dyan? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. Ipapakita ko sa inyo ang isang video kung saan nagsasalita dito ang ating Vice President Sara Duterte, para maintindihan natin kung ano ba ang kanyang kalagayan sa bawat katiwalian na nakikita natin sa ating bansa. Kung ano ang kanyang stand. Madami kasi ang naghahanap, ano na. So, nandito po sa videong ito at dito malilinawan po tayo. Panoorin po natin. Ito po. Yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. So for today's video is all about the message of our BP Sara. Ang sabi niya dito sa kanyang mga video na kumakalat ngayon, hindi daw siya interesado na kunin kay Pangulong Marcos ang kanyang posisyon. But instead, gusto ni BP Sara na tayo mismo as a Filipino makita natin ng mga mata natin ang ginagawa ni President Marcos. Lahat ng pagkukulang, lahat ng kasamaan, lahat ng kanyang panggigipit. Gusto niya, ma-realize natin yan at hindi yan manggagaling sa bibig ni BP Sara. Tayo mga Filipino. Tayo mga Filipino ang mismong makakasaksi ng mga ginagawa nila. Kaya sa aking mga kasamahan na mga DDS supporters o mga Duterte supporters, huwag po tayong mawala ng pag-asa kung bakit every time na may rally o every time na may nagaganap, hindi natin makitaan ang BP Sara ng kanyang saloobin. Kasi gusto niya ipakita sa atin na ito ang nangyari. Ito ang nangyari sa pagtitiwala natin sa maling tao. Na ayaw niya sa susunod na eleksyon, mangyari ulit. Na magpabudol ulit tayo. Na magpabudol ulit sa mga maling politiko. Kung anong nakita niya, kung anong naranasan niya, makita din natin. Maranasan din natin. Para at least wala nang sisihan sa susunod na eleksyon sa kanyang pagtakbo bilang presidente. At maihalal natin ang tamang tao. Matuto na tayo ngayon. Matuto na tayo sa mga ginagawa ng mga tiwaling politiko ngayon. Na dati-rati sanay ang ibang tao na ibenta ang kanilang boto. Kung hindi naman, sanay din ang mga tao na mabilog ang kanilang mga ulo. Konting bigay, konting achievement, konting pabor, okay na, nakakalimot na ang iba nating mga kababayan. Pero pag sa oras ng sakuna, sa oras ng pangangailangan, hindi na makapa ang mga politikong ito. At kadalasan pa nga ngayon, dinadaan sa mga ayuda. Kumbaga, pangtawid gutom. Panandalian lang. Gusto ma-realize ng BP Sara na itong mga binibigay ng politikong to, ang kapalit pagpapahirap at katiwalian, lalo naman ang flood control scam na hindi deserve nating mga Pilipino. Hamakin nyo, trilyong pera ang ninakaw ng mga politikong ito na ayaw pabuksan ang kaso sa Blue Ribbon Committee. Kabi-kabilaan ang panggigipit sa 13 majority senators na ngayon 12 na nga lang dahil ang isa lumipat sa minority. Itong mga bagay na to hindi palabas sa sinihan. Ito totoong nangyayari nasa loob ng Pilipinas. Bilang vice-presidente ng ating bansa, siya ay nakaalalay. Pero, ganun pa man, gusto niya tayo ay matuto na. Matuto na mag-analyze ng sitwasyon. Hindi lahat ibibigay sa bibig natin. At pag hindi natin nagustuhan ang kanyang sinabi, sasama ang loob. Pag hindi nagustuhan ang sasabihin, automatically siya ang masama.
Ang gusto ng BP Sara, ikaw, ako, mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, sa isang compound nyo, tayong lahat, ma-realize natin kung ano ang ginagawa ng mga tiwaling politiko na ito. Ngayon, wala tayong magawa dahil nga ang nagpapatakbo ng ating bansa nagpapaikot ng pera. Yun yung mga bagay na dapat nating ma-realize, guys, na ang BP Sara isang babae, ngunit may tamang estratehiya. Hindi po pwede kasi na every time na may mangyayari sa labas ng lugar natin o sa Kamaynilaan o sa buong Pilipinas, hindi po pwedeng agad-agad hudyat. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi naman lahat ng mga Pilipino suportado ang Duterte. Ang lumalabas kasi sa ibang kulay o sa ibang mga sumusuporta sa ibang politiko, ang BP Sara ang nagtitimon para makuha niya yung posisyon. Kasi nga guys, ang tanging trabaho lang talaga ni BP Sara, mag-intay o pangalagaan ang posisyon ng presidente whatever happened to the president. Ganon. So ngayon, pag siya ang nagsalita, automatically iniisip ng ibang kulay o ibang supporters ng ibang politiko, naghahangad sa posisyon ng pagka-presidente. Kaya ang BP Sara ngayon, sinasabi niya, gusto ko makita ninyo. Gusto ko maranasan ninyo na kami, as Duterte, ginawa ng ganito. Hindi na siya nagpapaawa, guys. Gusto niya ma-realize nating lahat na kung sa kanya as a Vice President, pwedeng mangyari sa inyo as a normal Filipino citizen. So guys, please, wag natin masyadong hanapan ng BP Sara ng kanyang presensya. Wag natin hanapan masyado ang BP Sara ng kanyang pagkukumpas. Tayo ang gagawa niyan. Tayo ang kailangang kumilos. Huwag nang magpabudol. Huwag nang maniwala sa mga tiwaling politiko. Dahil kung ang BP Sara ay pinaniwalaan natin nung panahon ng eleksyon, siya din naman ay naniniwala sa atin na darating ang araw, marirealize natin na this time around, kailangan na natin matuto sa kamalian na nangyari ng administrasyong ito. Yun lamang guys, maraming salamat. Assalamualaikum.